Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito po tayong muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan na pinamagatan nating sa Jesucristo ba ay naipako sa krus. At ang ating naiwang katanungan na nakaraan ay kung ano ang nakasulat sa Mateo 7:1 at 2. Sapagkat maaring sabihin ng iba, yung mga binasa natin sa nakaraan nating talakayan ay nasa lumang tipan. Basahin naman natin ang nakasulat sa bagong tipan na ganito ang sinasabi. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Ano ang dapat nating mapansin dito sa ating nabasa? Ayon mismo kay Jesucristo, umano ay sinabi niya, huwag kayong magsihatol. Di ba? Bakit hindi dapat magsihatol? Upang huwag anya kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Basahin pa natin ang nakasulat dito naman sa unang Korinto 3, ang talata naman ay 8. Para makita ninyo ang mga kaisipan na itinuturo ng Biblia. Unang Korinto 3, ang talata po ay 8. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Ano po ang dapat mapansin natin dito? Nagdidiligan niya at nagtatanim, walang iba kundi iisa lamang, di ba? Ang Diyos, ba? Kaya nga ang sabi, ang bawat isa tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Kaya nga, to each its own. Kaya gumawa ka na mabuti, magpagal ka, maglingkod ka, aanihin mo yun. Pero anong kinokontra dito ng mga predikador na Kristiyano, kasama na yan, Papa sa Roma at iba't ibang mga predikador Kristiyano. Naniniwala kasi sila sa tinatawag na original sin. Diba? Na meron daw anyang minanang kasalanan. Ang tanong, ang kasalanan ba ay minamana? Pakinggan ninyo at ating basahin sa 19, ang talata ay 14. Ganito ang sinasabi. Datapat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyong maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Yan, si Jesucristo mismo may sabi, di umano. Di ba? Kung ang mga batang nagsisilapit ay pa-impyerno, o meron ng tinatawag na minanang kasalanan, bakit ang sabi ni Jesucristo, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit, na yan ay patungkol sa mga bata na pinalapit niya sa kanya. Di ba? Yan ang pinakabatas. Subalit ano naman ang batas na ginawa nitong si Pablo na kontra ni Jesucristo? Dito sa Gawa, sa 13:39, ganitong ating mababasa. Subaybayan ninyong mabuti, parang sa gayon ay inyong maintindihan yung relihiyon na inyong kinabibilangan, maaaring ganitong inyong doktrina, di ba? Dapat kayo matawagan na ng pansin bago mahuli ang lahat sa inyong buhay. 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Dito, meron kayong dapat mapansin. May nasagasaan na naman dito si Pablo. Sinagasaan niya ang kautusan ni Moises. Kapag sinagasaan ng kautusan ni Moises, sino rin ang kanyang nasasagasaan? Pakinggan niyo sa Mateo 5:17 hanggang 18, ganitong ating mababasa. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin.
sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Mateo 5:17 hanggang 18. Sino di umano ang may pahayag nito? Walang iba kundi si Jesucristo. Sa makatwid, ang binabangga ni Pablo sa kanyang kaisipan na hindi niya aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, walang iba kundi si Jesucristo. Itong si Pablo ay may pagkaano to Kumbaga sala sa lamig, sala sa init. Di ba? Di mo alam kung ano talagang direksyon ng aral nito Katunayang ito ay tutol sa mga aral ni Jesucristo. Katunayang tutol, ayaw ni Jesucristo mamatay, pinatay niya. Di ba? Parang sa ganoon ay magkaroon ng kaligtasan yung mga sinasabing mga Kristiyano. Kaya nga, kaninong ebanghelyo ang kanyang batayan? Kaya naman mababasa natin sa 2 Timoteo 2:8, ganitong ating mababasa. Pakinggan ninyo, alalahanin niyo anya sa Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. So, hindi ebanghelyo ni Jesucristo. Sa makatwid, hindi aral ni Jesucristo yung aral na kinakailangang mamatay para sa gayon ay maligtas ang tao. Dapat din natin maintindihan ang saklaw ng misyon ni Jesucristo sa kanyang pagiging propeta at sugo. Sapagkat maraming mga nadadaya. Ang lakas pa naman na magsipag-abuloy. Ang lakas pa na magbigay ng love offering. Di ba? Pagka narinig yung sinabi ng pare, magpapagawa tayo ng mga simbahan, manabait, manabata, manasemba, lenggo-lenggo. Di ba? Pagka sinabi ng pastor, magbigay ng love offering, di ba? Batay sa 2 Korinto 9:7 hanggang 8, magbigay ang bawat isa ayon sa pasyon ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Di ba? Kaya masayang nagbibigay. Di ba? Kaya kinukwartahan yung mga tao. Kabibigay ng abuloy. Samantalang wala namang ganong aral sa Jesucristo. Di ba? Kaya dapat nating maintindihan ano ba ang saklaw ng ministeryo ni Jesucristo. Sa Mateo 15:24, datapat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. O saan humahangga ang misyon ni Jesucristo? Umabot ba hanggang Pilipinas? Mga kababayang mga Pilipino, umabot ba sa Pilipinas ang kanyang misyon? Ang sagot, hindi sa sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Pang Israelita lang pala. Parang pang mga kababayan lamang niya sa Jesucristo. Anong katunayan siya para lamang sa kanyang mga kababayan? Kaya nga pumili siya ng 12 alagad batay sa Mateo 10:2 hanggang 6 na ganito ang sinasabi. Pakinggan ninyong mabuti. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Kananeo at si Judas Iscariote na siya rin sa kanya'y nagkanulo. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsisitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsisipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Malinaw yan. Sana po ay nasusubaybayan ninyo ang ating talakayan. Hindi ba? So ang pinakalimitasyon ng kanyang misyon para lamang sa kanyang mga kababayan na mga Israelita. At para lalo pang malubos ang inyong curiosity sa ating talakayan, sino-sino itong mga nakinabang doon sa misyon ni Jesucristo kasama ang kanyang 12 apostol. Apokalipsis 7:4 hanggang 8. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang natatakan.
Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Sa angkan ni Gad ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neftali ay 12,000. Sa angkan ni Manases ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Zabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Napansin po ba natin? Meron bang nabanggit na angkan ng mga Pilipino dyan? Meron ba sila sa angkan ni Ramos? Di ba? Sa angkan ni De La Cruz? Meron bang ganon? Ha? Ito ay para lamang sa kanyang mga kababayang mga Israelita. Kaya huwag tayong umasa kay Hesukristo, mga mahal na kapatid, no? Na mga Kristiyano na ating pinagmamalasakitan. Malapit kayo sa aming puso. Marahil kayo aming mga magulang, diba? Mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kamag-aral, mga kakilala, mga kabatian, di ba? Ipinagmamalasakit po namin kayo. Kaya aming ipinauunawa sa inyo na si Jesucristo ay hindi ipinako sa krus. Dapat ninyong maintindihan yan. Kaya yung katuruan na ipinako sa krus si Jesucristo ay isang maling katuruan. Hindi yan sinasang-ayunan ni Jesucristo. Pakatandaan po natin yan. Sana ay nagiging maliwanag sa inyo ang takbo ng ating talakayan. At nais pa naming ipaalala sa inyo ang sinasabi ng Quran na binasa na natin sa entrada ng ating talakayan na ating mababasa muli sa Quran 4:1:57 hanggang 59. Pakinggan nyo. Sa Quran, chapter 4, 157 to 159. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyong mabuti. Chapter 4, 157 to 159. At sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, aming pinatay ang Mesyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Datapat siya ay hindi napatay. Gayun din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Datapat ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus at kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan, na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka, sapagkat katotohanan siya alalaumbaga si Jesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay. Datapat itinaas siya sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah sa kanyang piling, at si Jesus ay nasa kalangitan ngayon. At si Allah ay lalagi ng makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At walang sino man sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa Kanya, kay Jesus, ang anak ni Maria, bilang isang sugo lamang ni Allah at isang tao. Bago dumatal ang Kanyang kamatayan sa Kanyang pangalawang pagbabalik sa mundo, at sa araw ng muling pagkabuhay, si Jesus ay magiging saksi laban sa kanila. Ano po ang dapat nating mapansin sa ating nabasa? Nililinaw po ng Quran na mismong aklat ng Diyos na si Jesucristo ay hindi po namatay. Kung meron man namatay, merong tao na naging kamukha niya, kaboses, no? Siyang siya, pero kumbaga ano lang niya yon. Kumbaga sa modern terminology, parang clone, di ba? Yun ang pinilitaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, parang sa gayon ay mailigaw ang mga Hudyo sa kanyang kapanahunan. Yun ang kanilang haka-haka. Pero ang totoo, yayamang si Allah ang nagsasabi sa atin ng katotohanan, si Jesus anya ay hindi nila napatay, kundi bagkos ay iniakyat sa langit. No? At sa kanyang muling pagbabalik, ay siya magsisilbing witness o saksi laban sa mga Hudyo
at mga Kristiyano, lalo na sa araw ng paghuhukom. Ang itatanong pa natin ito saan naroon si Hesukristo sa kasalukuyang panahon? Ang sabi, inakyat sa langit Ang Biblia ang babasahin natin, hindi malinaw, medyo abstract no? Sa Biblia, pagka binasa natin ang Biblia, pakinggan ninyo at ikukumpara natin sa katuruan ng Islam kung saan naroon ngayon si Jesus. Pakinggan nyo sa Biblia muna sa Colosas 3:2. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Abstract. Diba? Saan daw naroon si Kristo? Ayon sa pagtuturo ng Biblia, nasa langit niya sa kanan ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ang tanong, kung ang pag-uusapan naman ay katuruan ng rasul o ng propeta, kahuli-huling propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, saan naroon si Jesucristo sa kasalukuyang panahon? Ang kasagutan sa katanungang yan ay ating sasagutin. Pero ipagtanong nyo muna sa inyong mga pastor, sa inyong mga tagapagturo kung saan, para medyo bitin, surprise, pagkatapos po ng ilang sandali. Huwag kayong aalis, at tayo po ay magbabalik sa ating talakayang ito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.